si Universal Group Chairman Jiang Hai ay nahulog sa bangin habang nag-aakyat ng bundok 3 araw na ang nakalilipas. Sa ngayon, hindi pa nahanap ang kanyang katawan dahil dito, bakante na ang posisyon ng chairman sa Universal Group. Ang mga matatandang ito, para lang hindi ako makaupo bilang chairman, gagawin nila ang lahat ng maduming paraan. Madam, napakalihim ng pag-uwi natin sa bansa. Pero pagkababa pa lang natin ng eroplano ay hinabol na agad tayo. Siguradong may traidor sa paligid mo. Huwag ka nang madaldal. Iligaw muna natin sila. Opo, madam. Kakaalis lang ni Jiang Hai. At hindi na talaga sila makapaghintay na apihin ang isang biyuda. Madam, mag-ingat po kayo. Ang mga tao ng Huan Yu. Xiaoxi, ipaghihiganti kita, pangako iyan. Lahat ng tao sa Universal Group, lahat sila ay kailangang magbayad. Hindi kaya, dito na lang ito magtatapos? Napakagulo. Tapos na ang misyon. Ayos lang ba kayo? Walang problema. Nasaan si Xiaoxi? Patawad. Si Xiaoxi, wala na siya. Anong sabi mo? Anong kamo? Sabi nyo, simpleng misyon lang ito, di ba? Paghahatid lang ng dokumento, bakit kailangang humantong sa ganito? Dahil ito sa mga shareholder ni Huan Yu na nag-aaway-away para sa kapangyarihan. Dahil sa kanila, napahamak si Xiaoxi. Nadamay lang si Xiaoxi sa gulo nila sa loob. Huan Yu! Nailibing ko na si Xiaoxi. Sabi niya, ikaw ang pinakamatalik niyang kuya at ang hiling niya ay huwag kang malungkot at huwag siyang kakalimutan. Hinding-hindi. Babalik ako ng bansa. Ngayon din, haharapin ko ang mga hayop na yan at pagbabayarin sila. Kuya, mag-ingat ka palagi sa iyong misyon. Maghihintay ako sa pagbabalik mo rito sa bahay. Kuya, kapag natapos na ang misyong ito, kailangang lumabas tayo at magsaya ng magkasama. Sana ay huwag kang malungkot at huwag mo akong kalilimutan.
Anong ginagawa mo? Nahimatay ka kahapon at ako ang nagligtas sa iyo. Ganyan mo ba tinatrato ang taong nagligtas sa buhay mo? Kung hindi dahil sa akin, ay matagal ka nang wala. Oo. Kaya kailangan kitang gamutin. Ngayong gising ka na, may sugat ka sa binti. At kung hindi ito gagamutin, magkakaroon yan ng peklat. Wala pang nakakahawak sa leeg ko na nananatiling ligtas pagkatapos. Ngayon, meron na. Dahil magiging amo mo na ako sa madaling panahon. 300 milyong dolyar para sa 3 buwan. Bilang bodyguard ko. Marami akong kaaway at marami ring problema. Marami rin akong kaaway, hindi na mahalaga kung madagdagan ng isa. Basta't maging tauhan kita, ako ang bahalang tumapos sa lahat ng mga kaaway mo. Paano ang Universal Group? Mukhang may atraso siya sa mga matatanda ng Universal Group. Ako rin, ay may atraso rin sa Universal. Sige, 3 buwan. Tangro, Chu, Pei. T. ka. King? Huwag kang lumabas. Pasok. Anong kailangan mo? Madam, nakahanda na po ang sasakyan sa ibaba. Pwede na po tayong umalis. Sige, lumabas ka na. Madam, hindi pa po ligtas dahil kakatapos lang po ng tangkang pagbayarin kayo kahapon. Kailangan ko pong bantayan ang kaligtasan nyo. Dito lang po ako sa tabi nyo. Siguradong may traitor sa paligid nyo. Sige. Anong ginagawa mo? Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Aalis muna ako. Maghintay ka lang dito sa bahay. Magpagaling ka ng mabuti. Walang modo ang babaeng ito. Hinayaan niya talaga kaming maghintay ng ganito katagal. Dahil sa akin, ako na ang pinakamalaking stockholder ng Universal Group ngayon. Kahit gaano ko pa kayo gustong paghintayin, wala kayong magagawa kundi ang maghintay. Kung ayaw nyo, pwede na kayong lumayas. Ikaw, Sa board meeting sa Makalawa, sisiguraduhin kong nandoon ako. At sa oras na iyon, opisyal na akong uupo bilang chairman ng Universal Group. Bago mangyari iyon, kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, lahat kayo ay hinding-hindi ko palalagpasin. Kayong mga walang silbing tauhan, isang babae lang ay hindi nyo pa kayang asikasuhin. Tangro, sa buong kasaysayan ng Huanyu ay wala pang babaeng namuno, tingin mo ba ay talagang ang kaya mo? Oo naman. Siyempre ay mas matalas ang isip ko kumpara sa inyong mga matatanda na. Tangro. Lahat kami ay dahil lang sa respeto kay Chairman Jiang, kaya ka pa namin pinagbibigyan. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Ang sinasabi mong si Chairman Jiang Jianghai o ang asawa ko ay wala na, kaya ayon sa batas, ako na ang bagong chairperson. Sino ka ba sa tingin mo? At kailangan ko bang humingi ng respeto sa iyo? Ikaw. Kapag naluklok na ako bilang bagong chairperson, imbestigahan ko ang bawat sentimo ng inyong mga hawak na account. Kapag may nalaman akong gumagamit sa pangalan ng Huanyu sa inyong mga ilegal at maruming gawain, huwag kayong magagalit kung paaalisin ko kayo. Hinding-hindi natin pwedeng hayaan ang masamang babaeng ito na pumalit bilang chairperson. Kung hindi, lahat ng nandito sa silid na ito, siguradong makukulong. Gustong solohin ng bruwang ito ang Huanyu. Hinding-hindi yan mangyayari. Isang biyuda lang siya, ano ang laban niya sa atin? Ngayon ay wala siyang kahit na sinong kasama at wala siyang kapangyarihan. Bago pa man ang meeting ng board, dapat na natin siyang tapusin.
Ha ha ha. Wala pa ba ang sasakyan? Madam, darating na po ang sasakyan agad. Mag-ingat ka. Bilis, umalis ka na. Bakit ka nandito? Isang trabaho na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Siyempre, kailangan kong maging seryoso. Mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo dahil may traidor. Ikaw. Hindi natin hahayaang sila ang magdikta. Gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila para palabasin sila sa pinagtataguan nila. Samahan mo ako sa isang pagpapanggap. Magpapanggap ako bilang balo na wala na ang asawa at lalabas para makipag-date sa isang batang gwapo. Ano? Basta't sumunod ka lang sa akin at galingan mo ang pag-arte. Sinisiguro ko sa iyo na magiging maginhawa ang buhay mo habang buhay. Madam, paano mo gustong galingan ko? Hindi ba malakas ang resistensya ninyong mga kabataan? Ngayong gabi, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Ano po? Isasama kita bukas sa Yunshui Villa para magsaya. Tayong dalawa lang. Huwag mo akong bibiguin. Sige po, asahan mong hindi kita bibiguin. Anong ginagawa mo? Kailangang may marinig silang ingay para magmukhang totoo. Sumigaw ka. Ha? Sabi ko sumigaw ka. President Zhou, halika rito at makipaglaro. President Kiao, halika rito. Maglaro lang kayo mag-isa. Hindi ba mas malakas ang resistensya ng mga kabataan? Gusto kong makita mamayang gabi kung hanggang saan ang kaya mo. Sinasabi ko sa inyo, sino ba yung taong sumagip sa kanya kaninang hapon? Pagkatapos ng mahabang panahon, lumabas na isa lang pala siyang lalaking binabayaran. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, tiyak na mapapahamak siya o baka wala na siya ngayon. Huwag kang magmadali. Hindi ba balak niyang magpunta bukas kasama ang lalaking iyon sa Yunshui Villa? Nasa gitna ng bundok ang lugar na iyon, masyadong malayo at tago. Walang makakaalam kung may mangyari mang masamang aksidente. Sa bagay, posibleng magkaroon ng biglang landslide o pagguho para masigurong siya ay hindi na muling makakabalik pa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Madam, handa na po ang sasakyan. Sasama po ako sa inyong pag-alis. Hindi natin kilala ang lalaking iyon. Natatakot po ako baka mapahamak kayo. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Mula kailan mo natutunang pakialaman ang mga desisyon ko? Umalis ka sa harap ko. Madam, hindi ako sigurado kung gaano pa karaming espiya ang nasa paligid mo. Kaya huwag kang magsasama ng kahit sino. Magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak. Okay. Paano kung bayaran at suportahan na lang kita? Palagi akong nasa panganib, magaling ka sa pakikipaglaban. At ang pinakamahalaga ay ang pagiging gwapo mo. Mukhang si Madam ay walang magandang relasyon sa kanyang asawa. Wala ka talaga karomansa sa katawan. Asawa? Isang fixed marriage lang iyon, para lang sa negosyo, walang kwenta. Ingat!
Tangru, 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 gising na! Tangru! Tangru, Tangru, gumising ka na, Tangru! Tangru! Tangru, gumising ka na! Mahahabol na nila tayo. Ilalayo na muna kita rito. Kapag nasa labas tayo, isa kang bodyguard. Kaya dapat tawagin mo akong madam. Sige po, madam. Madam, wag po kayong matulog. Ilalayo ko na kayo rito. Siguro ikaw lang ang nag-iisang tao sa mundo na hindi gustong mawala na ako. Siyempre naman po, hindi nyo pa nabibigay ang sweldo ko para sa unang buwan. Susuportahan na lang kita. Madam, kailangang manatili kang buhay para makipag-usap sa akin. Chupay. Ang sama ng pakiramdam ko. Nilalagnat kayo. Bakit ang lamig ng katawan mo? Yakapin mo naman ako. Madam? Pasensya na po, pero kailangan kong siguruhin ang kaligtasan nyo. Chupay. Ano bang ginagawa mo? Ginamit ko ang mga yelo para palamigin ang katawan ko, para matulungan kitang bumaba rin ang temperatura. Huwag mong gawin iyan. May sugat ka pa. Kung mawala ka, sino nang magbabayad sa akin? Ang buhay mo ay mahalaga rin. Bakit ka nahihiya? Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Bilisan mo at magsuot ka ng damit. Isipin na lang nating walang nangyari ngayong gabi. Opo, madam. President Joe, may masamang balita. May nangyari kay President Tang. Pumunta si Tagapangulong Tang sa kalsada ng Pansyan kahapon at nagkaroon ng landslide doon. Hindi pa natin alam kung anong nangyari sa kanya. Maaari ka nang lumabas. Chairman Joe, Maaari po bang malaman kung totoo ang balitang ito? Ligtas pa po ba si Tagapangulong Tang hanggang ngayon? Kung sakaling wala na si Tagapangulong Tang, sino na ang tatanghalin na chairman ng Universal Group? Makaaapekto ba ito sa mga stocks ng kumpanya? Huwag po kayong mag-alala. Ano man ang mangyari, matutuloy pa rin ang board meeting ng Huanyu gaya ng nakaplano. Para mapanatili ang tiwala ng lahat, sisiguraduhin naming hindi malulugi ang aming mga shareholders. Tama yan. Lagi kaming sumusunod sa patakaran ng Huanyu. Kahit sino pa man, kapag nahuli sa oras, ay ituturing na pagsuko na sa kanyang karapatan sa pamumuno. May natitira na lang na 1 minuto. Tingin ko ay hindi na kailangan pang ituloy ang pagpupulong. Idiretso na nating gawing chairman si President Zhou. Sinong sumasang-ayon? Sinong tumututol? Sumasang-ayon kami. Ngayon ay ipapahayag ko na. Ang magiging tagapangulo ng ating Universal Group ay walang iba kundi sandali lang. Hindi pa ako nagsasalita.
Kaya hindi pa oras para sa inyong mga mumunting bata na pumalit bilang tagapangulo. Ma'am, kayo. Hindi ba dapat kayo ay? Hindi ba dapat wala na ako? Inalagaan kita ng maraming taon, ngayon ko lang nalaman na nag-aalaga pala ako ng aso para sa ibang tao. Sintesyado ka na sa trabaho. Kung hindi lang ako na aksidente, hindi ko malalaman na ang mga bodyguard ko sa paligid ko ay binaligtad mo na pala laban sa akin. Napakagaling mo. Tangru, talaga bang gusto mong maging tagapangulo ng Universal? Siya? Ang bagong hirang na tagapangulo ng Universal. Dahil narito na rin lang ako, ang pwesto ng tagapangulo ay akin na talaga. Sige. Dahil kumpleto na ang lahat, itutuloy natin ang usapan sa taas. Ang pagpupulong ng ating board ay hindi naman pwedeng gawin lang dito sa lobby, di ba? At isa pa, ang tauhan mo ay tila walang modo. Dahil hindi ka nawala, pirmasuhan mo na ang kasunduan sa paglilipat ng stocks. Ha 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 ha. Hindi ka na ba magpapanggap? Tangru, walang makakatanggap na ang isang hamak na babaeng katulad mo ang maging chairperson at mag-utos-utos sa amin. Noong hindi pa nawawala si Jianghai, ako ang tumulong sa kanya para maging matatag ang Huanyu. Isa lang naman siyang walang kwentang tao. Dahil mas magaling ako sa inyo, may karapatan akong mag-utos-utos sa inyong mga walang silbi. Talagang sinaktan mo ako? Tangro, ayaw namin makipag-away sa isang babaeng katulad mo. Pero ang kasunduang ito ngayon, pipirma ka man o sa hindi, dapat mong gawin. Kung hindi ka pipirma, hindi ka namin hahayaang makaalis dito. Ikaw na lang ang natitira sa pamilya Tang. Wala na rin ang asawa mo, wala nang magtatanggol sa iyo. Ha 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 ha. Pasok. Bakit? Tatapusin mo ba ang buhay ko dito sa Huanyu? Ha 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 ha. Ang bodyguard mo ay tauhan ko. Ang assistant mo, tauhan ko rin. Hanggat wala itong makakaalam, kahit tapusin ka pa namin dito, walang makakaalam. Hinding-hindi ako pipirma. Walang hiya, pinipili mo ang mahirap na paraan. Kapag hindi ka pumirma, hinding-hindi ka namin hahayaang makaalis ng buhay sa lugar na ito. Ano nangyayari? May sunog. Buksan ang pinto. Bilis!
Tara na! Nagawa niyang makalusot sa depensa ng ilang 10 bodyguard at nakapasok dito. At sinasabi mo sa akin na isa lang siyang lalaking binubuhay lang ni Tangru? Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong gumulo sa teritoryo ng Huanyu. Isa akong bodyguard na kinuha ng ginang. Ang kaligtasan ng aking amo ay responsibilidad ko. Hindi niyo ako katapat? Kaya umayos kayo. Tara na. Ikaw ang may kapangyarihan, huwag mong hayaang makita ng iba na mahina ka. Binibining Tang, maari po bang malaman kung tagumpay na po kayong pumalit bilang tagapangulo ng Huanyu? Tungkol naman po sa pagkakadawit niyo sa mudslide kagabi, totoo bang isa lang itong natural na kalamidad? Sinadya niyo pong ipaalam sa amin ng inyong itinerary? Meron po ba kayong importanteng anunsyo? Nandito ako ngayon para sabihin sa inyong lahat na ako, si Tangru, ay formal nang naging tagapangulo ng Huanyu at para tumugon na rin sa sinasabing natural na kalamidad. Ang mudslide na iyon ay sinadya ng tao. Mula pa noong 1 linggo, nalagay na sa panganib ang aking buhay. Kaya gusto kong ipaalam sa inyong lahat na kung sakaling ako, si Tangru, ay mawala o wala na sa mundong ito. Hindi iyon aksidente, kundi gawa ng masamang tao. Lintek. Talagang isiniwalat ng babaeng iyon ang lahat. Mahihirapan na tayong gumalaw laban sa kanya. Ang mahalaga sa ngayon ay burahin ang lahat ng ating mga iligal at madiduming gawain. Kailangang protektahan muna ang ating mga sarili. Marami pa namang pagkakataon para tapusin siya. Napakahusay mo talagang bodyguard. Ako narito. Hindi pa magaling ang mga dati mong sugat at may bago ka na naman. Magpahinga ka muna ng maigi sa bahay. Hindi mo na kailangang magbuwis ng buhay para iligtas ako. Basta't manatili lang akong buhay. Huwag mong itaya ang iyong sariling kapakanan para sa iba. Dito ka na muna tumuloy ngayong gabi. Tangru. Alam mong kaaway ko ang Huanyu. Oo, Ikaw ang major shareholder ng Huanyu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? dahil noong una. Ikaw ang chairman ng Huanyu. Ibig sabihin, kaaway kita. Kung ganoon, bakit mo ako niligtas kaninang umaga? Sana ay hinayaan mo na lang silang tapusin ako. Dahil amo kita. Pero simula ngayon, tapos na ang kontrata natin. Hindi ako makikipag-ugnayan sa mga tao mula sa Huanyu. Anong galit mo sa Huanyu? Sila ang dahilan kung bakit wala na ang kapatid ko. Hindi ako yon. Wala akong alam. Bago mawala si Jianghai, hindi ako nakisali sa anumang gulo sa loob. May shares lang ako, pero wala akong tunay na kapangyarihan. Pero ngayong chairman na ako, matutulungan kitang imbestigahan ang nangyari. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam kapag ang kaisa-isang mahal mo sa buhay ay nawala? Hindi sapat ang investigasyon lang. Dapat silang pagbayarin, o kaya naman, mabulok sila sa loob ng kulungan at huwag nang makalabas. Tangru, sinasabi ko sa iyo, kung ang pagkawala ng kapatid ko ay walang kinalaman sa iyo, hindi kita gagalawin. Pero kung hindi kita palalagpasin. Hindi ba't gusto mong maghiganti? Sa dami ng sugat mo, paano ka makakapaghiganti? Siguradong hindi rin gusto ng kapatid mo na makita kang ganyan na hindi pinapahalagahan ang sarili mong katawan, di ba? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam kapag ang kaisa-isang mahal mo sa buhay ay nawala? Paanong hindi ko malalaman? Nawala na rin sa akin ang sarili kong kapatid.
Maligayang ika-16 na kaarawan. Zinjin, ang kwintas na ito, hati tayo rito. Ito ang buwan, at ito naman ang araw. Wow! Napakaganda nito. Ano man ang mangyari sa hinaharap, laging poprotektahan ka ni ate. Salamat, ate. Hindi ba't may usapan kayo ng mga kaklase mo na lalabas para magsaya? Opo. Sige na, lumakad ka na. Pag uwi mo mamayang gabi, sasamahan kita mag-cut ng cake. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ako kakain ng cake sa labas. Babalik ako para kainin ang gagawin mo para sa akin. Walang problema. Aalis na ako. Ano na, bumalik na ba si Singsin? Hindi pumunta si Singsin sa bahay ng kaklase niya at ganoon na lang siya nawala. Hinala ng mga pulis. Maaaring kinuha siya ng masasamang tao. Hahanapin ko siya. Kailangan ko siyang mahanap. Kumalam ka muna. Paano ako kakalma? Paano ako magpapakalma? Siya lang ang tanging pamilya ko. At 16 na kaarawan niya ngayong araw. Sinshin. Siguradong ligtas ka pa, di ba? Nagagalit ka lang ba kay ate dahil hindi kita naprotektahan? Kaya nagtatago ka ngayon, tama ba? Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang mga hayop na yan. Buti na lang, nailipat ko na ang mga records at ang pera, ipadadala na ito sa ibang bansa ngayong gabi. Kahit gaano mo pa imbestigahan. Kaya ang sinasabi mo, ang mga proyekto ng kumpanya ng Wanyu dito at sa abroad ay wala namang problema? Opo, Tagapangulong Tang. Kung gayon, pakiwanag, bakit ang branch sa abroad ay nawalan ng $1 bilyong? Ibinulsa mo na ba? Tagapangulong Tang, pagdating sa negosyo, normal lang na may kita at may nalulugi. Bakit masyado kang nagmamadali at naiirita? Mukhang maayos lang ang lahat sa labas. Pero walang nakakaalam kung ano ang itinatago sa likod nito. Sige, tingnan natin kung may kakayahan ba si Tagapangulong Tang na hanapin at tukuyin ang mga problemang sinasabi mo. Magtutuos tayo. Tapos na ang oras. Huwag kang mag-alala. Binabantayan ko ang lahat at palaging nasa kumpanya si Tang Ru. Sino yan? Anong balak mong gawin? Dito mismo sa Universal Group sa harap ng maraming kamera na ito, tatapusin mo ba siya? Oo. Bakit kailangan sa pagkakamali ng iba mo parusahan ang sarili mo? Sa tingin mo ba, kung papatumbahin mo siya at makukulong ka, ang kaluluwa ng kapatid mo ay magiging panatag na? Ang mga CCTV sa Universal Group, nasira ko na. Ano naman ngayon? Mayaman at makapangyarihan si Joe Fangkai. Siguradong hindi ka makakatakas kapag tinapos mo siya. Ano naman? Ang tanging taong mahalaga sa akin sa mundong ito ay wala na. Basta't makapaghiganti ako, wala na akong pakialam kahit matapos pa ang buhay ko.
Sa tingin mo ba talaga, kung tatapusin mo siya, ay magiging masaya ang kapatid mo? Iisipin lang niyang tanga ka. Ano pang silbi ng mga sinasabi mo? Ang nag-iisang nag-aalala para sa akin ay wala na rito. Ako, nag-aalala ako. Chupay, ang buhay mo ay higit na mahalaga kaysa sa kanila. Ang daldal mo naman? Saan ka pupunta? Pangako, hindi ako mismo ang kikilos. Sinasadya kong ipasuri ang mga proyekto dito at sa ibang bansa para magulat at lumabas sila. Siguradong may gagawin sila ngayong gabi. Kaya pakiusap, huwag kang magpadalos-dalos. Anong balita? Darating ang barko pagkalipas ng 3 oras. Tapos na ang lahat ng kailangang papel. Bukas ng umaga, ang lahat ng mga gamit na ito ay nasa ibang bansa na. Ha 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 ha. Teka, wala namang sumunod sa atin, di ba? Wala. Mabilis ang ginawa nating paglipat. Wala siyang oras para kumuha ng makakatulong sa kanya. Hay nako, iyong walang kwentang bodyguard lang ang kasama niya ngayon. Sa tingin mo ba ay may lakas siya ng loob na sumunod? Ha 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 ha. Inilipat na nila ang mga ebidensya at wala ng oras, hindi na ako makakahanap pa ng mga taong mapagkakatiwalaan. Ikaw lang ang pag-asa ko, Chupay. Pumunta ka sa Duhay Pier at tulungan mo ako. Hindi ako makikipagtulungan sa kahit kanino mula sa Huanyo. Ito na ang huling pagkakataon. Puno ng mga tauhan nila ang mga sangay sa ibang bansa. Kapag ang mga bagay na ito ay nakarating sa teritoryo nila, mawawalan na ako ng kontrol. Hoy, nandiyan ang barko, tara na. Tara. Umalis na silang lahat? Ito ay, listahan ito ng mga pautang. Gumamit sila ng $1 bilyong para sa iligal na pautang. Kung ganoon, ang lahat ng mga kahon na ito ay puno ng ang pera? Heheheya. Tagapangulong Tang. Masyado kang matapang. At talagang matalino ka rin. Hamp. Sa kasamaang palad lang ay wala kang mga kakampi sa paligid mo. Ha 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 ha. Kahit pa nalaman nyo, ano namang magagawa nyo? May lalabas nyo ba ang mga ebidensya? Sinasabi ko sa iyo, sumunod na lang kayo sa amin. Para lang naman ito sa pera. Hindi ito nakakahiya. Ginagamit niyo ang pangalan ng Huanyo. Gumagawa kayo ng mga iligal na gawain. Lahat ng masama ay ginagawa niyo na. Nandidiri ako sa dumi ng inyong mga kamay. Mawawala. May nawala?
Paano niya nalaman? Ang kapatid ni Chupei. Totoo bang sila ang may gawa nun sa kaniya? Ako ay isang mabuting mamamayan. Huwag mo akong paratangan ng ganiyang krimen. Tagapangulong Tang, ibigay mo na sa akin ang mga record. Isa akong mabuting mamamayan, huwag niyo akong paratangang nagnakaw. Sinasabi ko sa inyo, nasabi ko na ito dati sa reporter, na may humahabol sa akin, tumawag din ako sa 911 bago ako pumunta rito. Kapag may mangyaring hindi maganda sa akin, kayo, at kayong lahat, walang makakatakas sa inyo. Bilis, sabihan mo ang mga tauhan na ilipat ang mga gamit. Dalian nyo. Hindi kita tatapusin. Pero, ang mapuruhan, ang isa mong kamay, isang binti, ay kaya kong gawin. Hehe. Tumigil kayo! May isa na namang gustong mapahamak. Ikaw na lalaki ka, mukhang nag-aalala talaga siya sa iyo. Sige, sabay ko na kayong tatapusin. Sugod. Anong ikinakatakot nyo? Dalawa lang sila. Hindi ako naniniwalang magagawa niyang bumaril. Sugod na. Huwag kayong gagalaw. Lalaban ako sa inyong mga matatanda. Ano ang dapat kong ikatakot? Itaas ang kamay sa ulo. Lumuhod kayo. Kapag kumilos pa kayo, ipakikita ko sa inyo kung gaano kagaling ang asinta ko. Magkano ba ang ibinayad sa iyo ng babaeng iyan? Dodoblahin ko iyon. Sa pagsunod sa babaeng iyan, wala kang patutunguhan. Huwag kang umasa. Umalis ka na? Ako na ang bahala rito. Mga walang silbi. Sugod na. Kung hindi lang ako nahuli, pagdating ng mga pulis ay tiyak na silang lahat ay mahuhuli na. Sa ngayon, marahil ay nailipat na nila ang mga ninakaw na pera. Ayos lang yon. Wala kang sapat na karanasan o pagsasanay. Kaya hindi mo talaga sila kayang labanan. Basta't ligtas ka, hindi na yon itinuturing na pagkakamali. Huwag kang malikot. Pag-usapan na lang natin to pagbalik natin. Bakit mo kailangang magpakapagod ng ganoon? Sabi ko sa'yo, hanggat kailangan mo ako, darating at darating ako. Titingnan ko lang ang katawan mo, kung may iba ka pang tinamong sugat. Saan galing ang kuwintas na suot mo? Gamit ito ng aking kapatid. Kapatid mo? Siya ba ay 24 na taong gulang, payat, at maliit. Napakatalino, at may nunal dito? Paano mo nalaman? Siya ang aking kapatid na si Singsin. 8 taon na ang nakararaan. Mula nang mawala siya, hindi ko alam kung nasaan na siya o kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang babaeng tinapos ni Huan Yu. Ibig bang sabihin, Oo. Wala na siya. Posible bang siya nga ang ate ni Xiaoxi? Tang Ru?
Tangro, Kanina. Bakit mo sinabi na kapatid mo si Shinshin? Ano ang ugnayan niyo sa isa't isa? Singshin? Yan ba ang tunay na pangalan ni Xiaoxi? Siya ay si Tangshin at siya ang aking kapatid. Ibinenta siya sa isang kampo. Mukhang nawala ang kanyang alaala at hindi na niya maalala ang kanyang pangalan at pagkatao. Unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa sa napakadilim na lugar na iyon at naging sandigan namin ang bawat isa. Tama na. Ang lugar na iyon ay gagawin ka lang isang walang emosyong kasangkapan para sa pananakit. Hindi namin gustong mabulok na lang doon, kaya sabay kaming tumakas. Huwag kayong tumakbo. Hinto. Hinto, huwag kayong tumakas. Tigil. Kapag nahuli tayo ngayon, siguradong wala na tayong pag-asa. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mailabas ka rito. Nagtulungan kaming dalawa, gamit ang aming sariling kakayahan, bumuo kami ng grupo at tumanggap ng mga trabaho para sa pera. Siya ang pinakaimportanteng tao para sa akin. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pinakamahalagang tao? Kung hindi dahil sa kanya, nakasama kong lumaban, baka matagal na akong wala. Lumabas ka muna. Tangro, Lumabas ka muna. Hayaan mo muna akong mag-isa. gising ka na. Gutom ka na siguro buong araw? Kain ka na habang mainit pa. Ayaw ko. Baka singilin mo pa ako ng extra. Chupei, lumalampas ka na sa hangganan mo. Hindi lang naman ito ang unang beses na ginawa ko yon. Kapag nagutom ka hanggang sa mawala ka, wala nang magbabayad sa akin. Hindi ba masarap? Sa loob ng mahabang panahon, maraming mga mata sa paligid ang nakatitig sa akin. Inaabangan nila na makita akong mahina, na nawawalan ng pag-asa, o pati ang mawala ako, para lang paghatian ang Universal Group. Pero kailanman, sa harap ng ibang tao ay, hindi ako pwedeng umiyak, at hindi ako pwedeng matakot. Pero ngayong wala na si Singsin, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, ako na ang magsisilbing sandata mo. Magkasama tayong maghihiganti para kay Singsin. Kahit ano pa ang mangyari sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Dahil ikaw ang kaisa-isang iniwan ni Singsin sa mundong ito, na pinakaiingatan kong kayamanan. Madam, si Kay ay handang maglingkod sa inyo kahit itaya ko pa ang buhay ko. Bibigyan kita ng 3 araw para magpagaling.
Kapag maayos ka na, Maraming salamat po sa maingat ninyong pag-aalaga, madam. kinurakot nila ang pera ng Huan Yu at ginamit ito sa ilegal na pautang sa ibang bansa. Narito ang listahan ng mga transaksyon. Ang bawat detalye ay malinaw na nakatala rito. Napakatapang mo talaga. Kahit na ang lahat ng ito ay kailangan pa ng panahon para mapatunayan, maituturing na itong ebidensya, sapat na ito para malagay sila sa malaking problema. Kung ganoon ay tatapusin ko na sila para na rin mawala ang salot sa lipunan. Huwag kang makikialam. Anong gagawin natin? Nagawa nilang umabot sa kinalalagyan nila ngayon dahil sigurado akong may backer sila. Kahit na sa oras na ito ay mahuli at maikulong sila, hindi magtatagal, siguradong may maglalabas din sa kanila. Kung hanggang ngayon ay nag-iisa ka pa rin, normal lang na mag-alala ka ng ganyan. Pero ngayon ay kasama mo na ako. Mas makapangyarihan ako kaysa sa kanila. At mas marami rin akong pera. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Harapin natin sila ng direkta. Wala akong interes sa maliliit na laro. Hindi pwede. Paano kung mangyari uli ang dati at malagay ka sa panganib? Hindi ba at nandyan ka naman? Kaso lang, nailipat na nila ang mga nakaw na yaman. Natatakot ako na sa ngayon ay, mas gusto pa nilang matulog sa ibabaw ng perang iyon. Binabantayan ito araw-araw. Mahihirapan na tayong kumilos. Pero ayos lang. Gamit ang record na ito ng mga transaksyon, kaya ko pa rin silang pabagsakin. Kung mahihirapan ka, ako na ang gagawa. Kalahating oras nang nakakalipas. Ano ba talagang balak mong gawin? Ginamit mo pa ang posisyon ng chairman. Nandito ka ba para makipaglaro lang? Anong ikinagmamadali nyo? Maghintay muna kayo ng kaunti. Ngayong araw na ito ay magtutuos na tayo sa lahat ng ginawa nyo. Sabi nila na kapag bago ang namumuno ay masigasig ito. Pero mukhang masyado kang nagmamadali. Sa dami namin, akala mo ba ay matatalo mo kaming lahat? Buti na lang at nailipat ko na ang lahat ng pera. Wala siyang makuha kundi isang listahan ng mga accounts. Kaya kahit mag-report pa siya sa pulis, magagawa ko pa ring ayusin ang lahat. Sa tingin ko, ay nawawala na siya sa sarili. Ipinakuha ko ang record ng kinita ng kumpanya nitong mga nakaraang taon para tingnan nating lahat. Kayong mga inutil, kung alam nyo lang kung gaano kalaki ang nawala sa kumpanya dahil sa inyo. May mukha pa kayong iharap pagkatapos nyong sabihin na ang isang babaeng katulad ko ay walang karapatang utusan kayo? Noong unang quarter, nalugi tayo ng 400 milyong dolyar. Sa ikalawang quarter, nalugi ng 600 milyong dolyar. At sa ikatlong quarter, nalugi ng 200 milyong dolyar. Lahat ng proyekto natin sa entertainment industry ay tuluyan ng nabigo. President Tang, maayos na mga proyekto ito. Normal lang na magkaroon ng pagkalugi. Iniis mo ba na dahil lang sa mga pagkaluging ito ay magagawa mo na kaming paalisin sa Board of Shareholders? Masyado kang mapangarap. Totoo naman. Tapos na ang meeting na ito. Anong ginagawa nyo? Hello? Magre-report ako sa 911. May nangyari bang masama? Normal naman ang lahat. Hi.
Sabihin mo nga, yung masamang babaeng yun, ano ba talaga ang balak niyang gawin? Nakuha na niya ang records natin, pero 3 araw na ay wala pa rin ginagawa. Nung ikalawang araw ay kumuha siya ng maraming bodyguard at pinalibutan ang bahay niya. Kahit langaw ay hindi makakapasok. Inilipat na naman natin. Ang lahat ng pera. Iniisip niya bang mapapabagsak tayo? Hump. Hindi ganoon kadali yun. Mukhang desperado na siguro siya. Ha 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 ha. Huwag muna tayong magpakampante. Ang bodyguard sa tabi niya ay masyadong magaling makipaglaban, mahirap siyang kalabanin. Obserbahan muna natin ang mangyayari. Teka, naitago na ba ang pera? Huwag kang mag-alala. Nasa secret room yon. Imposible nila itong mahanap. Wow! Ang daming pera. Mayroon ditong hindi bababa sa 100 bodyguard. Ang kandado sa secret room ay galing pa sa ibang bansa. Ito ay isang fingerprint lock. Binili ko yan sa halagang $400 milyong. Imposibleng may makapasok dito. Hanggat narito tayo, ang masamang babaeng iyon ay walang magagawa laban sa atin. Ha 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 ha. Ha ha ha. Tangru, ano ang ginagawa mo? Papasok ka na lang ba nang walang pahintulot? Kayong dalawa, isinuplong kayo ni Tagapangulong Tang dahil sa ilegal na pangangalap ng pondo at pagpapautang ng may masamang hangarin. Nandito kami para mag-imbestiga. Ito ang search warrant. Ano? Hindi ka pwedeng maniwala sa sasabihin niya lang. Dahil kaming lahat dito ay mga mabubuting mamamayan. Dito ay malinaw na nakatala ang bawat halaga ng pera. Ay nako, mga overseas project lang iyon. Hindi iyon kung anumang loan. Hindi mo pwedeng gamitin ang listahan ng accounts para lang manghuli ng tao, di ba? Isa lang itong normal na pag-iinspeksyon. Ano ba ang ikinababahala mo? Huwag mong sabihin. Talagang itinago mo. Ang perang galing sa krimen dito sa loob ng kwarto? Anong perang galing sa krimen? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Sige lang, maghanap kayo. Malinis ang konsensya ko kaya wala akong dapat ikatakot. Maghintay ka lang? Talagang idedemanda kita para sa malisyosong paninirang puri. Sigurado ba kayong hinanap nyo na nang maigi? Wala kaming makita. Tangru, para masarili ang Huanyu, ganito mo na lang kami pilit na pinagbibintangan. Talagang idedemanda kita para malaman ng publiko kung gaano kasama ang ugali ng female director na ito ng Huanyu. Napakasama mo talaga. Tagapangulong Tang, Paano ka nakapasok dito? Ito ba ang hinahanap ninyo? siyasatin ang mga account. Opo. Kapitan, tugma po ang lahat. Hindi iyan nakaw na pera? Ito ang ating negosyo ng Huanyu sa ibang bansa? Isang lehitimong proyekto. Ang mga perang ito ay ang ating mga dibidendo lamang. Sa aming dating direktor na si Jiang Hai namin ginawa ang negosyo. Mga dibidendo po iyon. Tagapangulong Tang, tungkol sa bagay na ito, alam niyo po ba ito? Hindi ko alam at sigurado akong hindi iyon totoo. Noong mga nakaraang taon, kahit si Jiang Hai pa ang chairman, siya ay isa lamang mangmang. Lahat ng mga kooperasyon sa proyekto ay ako ang humahawak ng palihim. Wala itong anumang iligal na gawain. Kahit meron man, marahil ito ay pakikipagtulungan nila kay Jiang Hai ng pribado. Bilang chairman ng Universal Group, nakahanda po akong makipagtulungan sa investigasyon. Kung may problema man sa mga pondong ito, malalaman natin iyan pagkatapos siya sa atin. Ilayo silang lahat. Walang hiya ka. Dahil sa iyo, sinadya mo kaming bitagin?
para lang masarili ang Huanyu. Ang titigas ng ulo nyo. Nakita nyo na ba ito? Ikaw. Sino ka ba talaga? Mukhang nakita nyo na nga. Pinapayuhan ko kayong magsabi ng totoo? Meron pa ba kayong ibang kasama? Kahit pa may kinalaman kayo sa masamang pangyayaring iyon. Tapos na kayo? Mabuti pang isama nyo na ang iba. Kahit kumita lang ng iligal na pera, may pag-asa pa kaming makalusot. Pero kung isasama ang tungkol sa masamang pangyayaring iyon, tapos na ang lahat. Kami, wala kaming kinalaman. Wala kaming tinapos na buhay. Nagbayad lang kami. Para padalhan siya ng kung ano. Pagkatapos, si Jiang Hai ang nag-aalis sa kanya. Walang kinalaman iyon sa amin. Jiang Hai? Ilayo na sila, imbestigahan ng mabuti ang Huanyu. Sandali lang. Sandali. Jiang Hai? Hindi ka nawala? Si Jiang Hai, ang tunay na chairman ng Huanyu. Chairman Jiang, buhay ka pa? Oo. Nailigtas ako ng isang mabuting tao. Nitong mga nakaraang araw, sa kanila muna ako nanuluyan para magpagaling. At dahil dito, nang mabalitaan ko ang gulo sa Huanyu, agad akong bumalik dito. Wife, sa loob ng panahong wala ako, naging mahirap para sa iyo. Ngayong narito na ako, sa Huanyu, ako pa rin ang dapat masunod. Ang ibig mo bang sabihin, ang lahat ng maduming pera na ito ay may kinalaman sa iyo? Isang pagkakamali lang ang lahat ng iyan. Ito ay negosyo lang ng kumpanya. Ito ay maliit na industriya lang na ginawa namin ng ilang shareholders. Ito ay malinis na pera. Wife, hayaan mo naman ang mister mo na magkaroon ng sariling ipon. Chairman Jiang, sigurado ka ba? Siyempre po, huwag kayong mag-alala. Handa po akong makipagtulungan sa investigasyon. Ang lahat ng ari-arian ng Huanyu sa ibang bansa, maaari ninyong suriin. Ang dating chairman ng Huanyu. Sa huli, si Xingxin ay sumunod sa kaniya. Wala na si Xingxin, tiyak na may kinalaman siya rito. Kung ganoon ang sinabi mo, siguro nga ay isang pagkakaunawaan lang ito. Imbestigahan nyo. Alamin ang katotohanan. Para mapanatag din ang loob ko. Wife, bilang mag-asawa, iisang panig lang tayo. Huwag mo naman itong palakihin dahil lang sa kaunting ipon ko. Mag-asawa tayo, kapag idinamay mo ako, madadamay ka rin. Noong nagkunwari akong wala na sa ibang bansa, matagal ko nang nalinis ang lahat ng ebidensya. Madam? Tangru? Sinasabi niya yan dahil siguradong nalinis na niya ang pinagmulan ng mga perang iyon. Alam ko iyon. Korupsyon at iligal na pautang. Tiyak na may kinalaman si Jiang Hai dito. Naging pabaya ako noon na hinayaan siyang gawin ang mga bagay na iyon sa harap ko. Kailangan kong magkunwaring nagmamadali at taranta para hindi siya mag-ingat at isiping nanalo na siya. Pero ikaw at siya ay mag-asawa. Tama. Binalaan niya ako na kapag ipinagpatuloy ko pa ang investigasyon, ituturo niya ako at sasabihing may kinalaman ako rito. Kahit pa mapunta sa kulungan, idadamay niya ako. Hindi maaari. Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ni Tangshin sa mundo. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Huwag kang mag-alala. Ngayong bumalik na si Jiang Hai mula sa kawalan, pakiramdam ko ay may masama siyang plano. Mananatili muna ako sa tabi ni Jiang Hai para obserbahan ang sitwasyon. Sige! At gagawin ko rin ang lahat para protektahan ka ng malapitan. Tangru, asawa kita? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. May kasama ka na agad na batang lalaki? Noong lumabas ang balitang wala ka na,
iyong matatanda sa Huanyo, ay araw-araw na nag-iisip ng paraan para tapusin ako. Isa lang akong biyuda. Kung wala akong bodyguard sa tabi ko, baka wala na rin ako sa mundong ito. Bodyguard? Gaano ba kalapit yung bodyguard na yan? Lumabas ka muna. Sige, Tangru. Hindi naman sa nag-aalala ako sa mga nakaraang araw na wala ako. Mayroon bang nagtangka ng masama sa iyo? Huwag mo akong hawakan. Jianghai, baka nakakalimutan mo na ang tungkol sa ating prenuptial agreement. Noong nagpakasal tayo noon, ay dahil lamang iyon sa huling hiling ng aking ama. 2 taon na ang nakalipas noong gusto ko nang makipaghiwalay, pero ikaw ang nagpapatagal nito. Gusto talaga kita. Ay, Xiaoro, sa rami ng taon, hindi mo pa rin ba nahahalata? At ngayon nag-iiba ka na ng tono? Hindi gaya noong umaga, noong tinatakot mo pa ako. Ginawa ko lang, yon para kumita ng mas maraming pera, para mas mapaganda ang buhay mo. Kailangan ko bang manggaling iyon sa iyo? Huwag mong kalilimutan na nakaupo ka ngayon bilang chairman ng Huanyu dahil lahat iyon sa akin, dahil tamad lang akong makipagkumpetensya sa iyo. Ngunit ikaw, kasama si Kiao Yungkan at ang iba pa, ginagamit niyo ang pangalan ni Universal Group para gumawa ng mga krimen sa labas. Tingin ko, dapat ka nang umalis sa posisyon na iyan. Naku naman, mag-asawa tayo, iisa lang tayo, hindi ba't pareho lang kung sino ang nakaupo sa pwestong iyon? Xiaoro, ayaw ko na ang maging mag-asawa lang sa pangalan. Gusto ko na maging tunay tayong mag-asawa. Lumayo ka. Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo? Kung alam ko lang noon pa na pipilitin mo lang pala ang sarili mo sa akin, hindi na sana ako nakipagpakasal sa iyo. Ano bang inaarte-arte mo? Akala mo ba, bilang isang babae, ay rerespetuhin ka ng lahat? Wala na ang mga tang. Ako na lang, ang natitirang pamilya mo. Hindi. Nandyan pa si Tangxin. Tangxin? Matagal nang wala si Tangxin. Ako na lang ang tanging makakaprotekta sa iyo. Isang karangalan na gawin kitang tunay na asawa, huwag kang masyadong mayabang. Napaulat lang na nawawala si Xinxin, ngunit hindi pa nakikita ang kanyang katawan. Bakit siya siguradong sigurado na wala na si Xinxin? Halika rito. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Hoy! Bodyguard! Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Lumayas ka. Madam, ayos ka lang ba po? Bodyguard po ako ng madam. At siya lang ang pakikinggan ko. Sige. Lumayas ka. Umalis ka. Sige. Aalis na ako. Tangru, ayos ka lang ba? Kay, ayoko na ituloy ang investigasyon. Hindi kita maaaring hayaang madamay pa ng husto. Mahalaga rin ang buhay mo. Ang mga taong nagmamalasakit sa akin ay matagal na nawala. Mahalaga ka sa akin. Ikaw, si Xinxin, at sa mundong ito, ikaw ang nag-iisang natitirang yaman para sa akin. Mukhang hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Madam, ang locator na inilagay ko kay Jianghai ay nagpapakitang malapit na siya sa pintuan. Kailangan po bang asikasuhin ko na ito? Hayaan mo na. Kaya ko ito. Huwag mo muna siyang bigyan ng rason para magduda. Umalis ka na. Huwag kang makikipag-engkwentro sa kanya. Nasa labas na po siya ng pinto. Paano po ako aalis? Dumaan ka sa bintana. Tatalon sa bintana?
Ano po ang tingin niyo sa akin? Lalaking simpanan? Ay naku! Nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Tangro, asawa pa rin kita, pero nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Ginoong Jiang, bakit mo ako hinahanap? Jianghai, siya ang bodyguard ko. Simula pa kagabi sa baba ay binantayan niya ako sa buong magdamag. Iyan ang trabaho niya. Wala ka ba talagang magawa sa buhay? Kung ganoon, bumalik ka sa Huanyu para tignan ang nangyayari. Ang mga matatanda na iyon, kung ayaw na nilang maging chairman, ibalik nyo na sa akin. Oh, pupunta? Siyempre pupunta ako. Basurang bodyguard? Makinig ka. Asawa ko si Tangru, at kapag nagkamali kang hawakan siya, parurusahan kita ng matindi. Nagsususpetya ako. Ang pagkawala at pagkamatay ni Sinshin ay may kinalaman sa kanya. May hinala ako na ang pagkawala at pagkakawala ni Sinshin ay may kinalaman sa kanya. Si Sinshin noon. Paano ba siya talaga nawala? Noong kaarawan niya 8 taon na ang nakakaraan. Ibinigay ko sa kanya ang kuwintas na iyon bilang regalo sa kanya at pagkatapos, lumabas siya para makipaglaro sa mga kaklase niya. Pero gabi na at hindi pa siya bumabalik. Pagkatapos, bumalik si Jianghai ng gabing iyon at sinabi sa akin na nawawala si Singsin. Matagal ko siyang hinanap pero hindi ko siya mahanap. Kahit anong gawin ko ay hindi ko siya makita. Wala talagang paramdam. Kung tinapos ang buhay ng isang tao, siguradong may posibilidad na matuklasan iyon. Subalit, ang dalhin siya sa kampo ay talaga namang isang magandang paraan. Dahil sa lugar na iyon, halos walang sinuman ang nakakatakas. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ang parusahan si Shinshin ang layunin niya, kundi ang ilayo si Shinshin sa akin? Oo. Anong misyon ng Huanyu ang kinuha niya? Ang maghatid ng isang dokumento, pero hindi alam kung sino ang makakatanggap nito. Anong klaseng dokumento? Hindi ko alam. Pero may isang tao na nakakaalam. Hello? Joker. Ako ito, si Kay. Matagal na tayong hindi nagkita. Kung wala kayo, maraming trabaho ang hindi ko na matanggap. Kailan ka babalik? May kailangan pa akong ayusing personal na bagay dito sa bansa. Tumawag ako sa iyo ngayon pangunahin para itanong ang tungkol sa misyong kinuha ni Xiaoxi noon, yung paghahatid ng dokumento. Ano ang nilalaman ng dokumentong iyon? Okay, sa industriya nating ito, ay mayroong sinusunod na mga panuntunan. $300 milyong. Okay, kilalang kilala mo talaga ako. Sige. Anong proyekto? Anong dokumento? May kinalaman ba ito sa proyekto ng Huanyu? Paghahatid ng ilang impormasyon tungkol sa mga kababaihan, na lahat sila ay wala pang 24 na taong gulang na mga batang babae. Impormasyon tungkol sa mga kababaihan? Narito ang impormasyon ng babae. Ang taong si Joker ay masyadong maingat sa kanyang buhay. Kahit na hindi naman kami nagtatanong tungkol sa intelligence, subalit, tinitingnan niya ang lahat ng bagay upang masigurong ligtas ang lahat. Sa nakikita ko ngayon sa mga impormasyong ito, ay tila wala namang kahina-hinala. May naiisip ka ba? May natatandaan ako noong isang araw. Sinong nagsabi sa iyong pumasok sa kwarto ko at galawin ang mga gamit ko? Bakit mo siya sinisigawan? Pinapunta ko siya sa kwarto mo para kunin ang mga dokumento ng proyekto at ipakita sa akin. Ate, maling dokumento ang nakuha ko. Pero hindi ko po sinasadya. Nakita ko po ang mga dokumento. Sa mesa ni Kuya. Akala ko po iyon ay... Bakit? Mayroon ka bang mga sikretong itinatago? Jianghai, sasabihin ko sa iyo, huwag kang gagawa ng anuman ng palihim sa likuran ko. Huwag mong kakalimutan, ako ang naglagay sa iyo sa posisyon ng tagapangulo ng Universal. Hindi ba tungkol ito sa panloob na impormasyon para sa interview? Baka kumalat ito at malaman ng iba. Sige, naging masyado lang akong mabilis uminit ang ulo. Pasensya na, Shinshin.
ang mga impormasyong iyon. Ano kaya talaga ang laman yon? Imposibleng maging ordinaryong impormasyon lang iyon para sa interview. Kung hindi, ay bakit gagastos ng malaki para kumuha pa ng mercenary group na magdadala nito? May vault sa opisina ni Jiang Hai. Pupunta ako doon ngayon para tignan. Tangro, hindi ka nag-iisa ngayon. Hayaan mong ako ang pumunta. Sige. Pagod na ako. Buti na lang at weekend na bukas. Kasalanan mo itong lahat. Dahil sa iyo kaya gabing-gabi na ako nakauwi. Bilis. Tara na, wala na kasing tao rito. Bumalik na ba si Jiang Hai? Hindi pa po, pero wala rin po siya sa kumpanya. Lumabas ka na dyan? Huwag ka nang magtago. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa pag-iimbestiga sa akin? Huwag kang malikot. Nasa kamay ko si Tangro. Kaya mabuti pang makiayos ka sa akin. Nasa kamay ko si Tangro. Kaya mas mabuting makipagtulungan ka. Aba, parang may pagtingin ka talaga kay Tangro ah. Anong ginawa mo sa kanya? Asawa ko si Tangro. Kaya gagawin ko ang anumang gusto ko sa kanya. Ikaw? Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Kung ayaw mong mawala na lang ng tuluyan si Tangro, manatili kang kalmado. Kunin siya at itali. Ang tigas ng ulo ng taong ito. Wala siyang sinasabi sa mga tinatanong namin. Magsalita ka na. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Anong layunin mo? At ano ang susunod na? Plano ni Tangro? Sa dami ng tinatanong mo, ano ba ang uunahin kong sagutin? Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti bago ka sumagot. Ikaw ang kumuha kay Tangro. Hindi ka naman talaga nawala. O baka nagpanggap ka lang? Hindi ko maintindihan. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ang babaeng nagpadala sa inyo ng mga dokumento, kapatid ko siya. Kapatid mo pala si Tangsin? Kaya naman pala. Teka, si Tangro ba ay alam ang tungkol dito? Hindi niya alam. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Ako ang gustong maghiganti sa'yo. Kaya sadyang naging malapit ako sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Huwag mo siyang sasaktan. Kaya, ikaw ang nagpahamak sa kanya, di ba? Isang taong matatapos na? Hindi na kailangang malaman pa. Hinto. Pasensya na. Hindi ko dapat hinayaan na madamay ka rito. Ayos lang ako. Wala lang ang kaunting sugat na ito. Hindi nila ako mapapatumba. Tangro, ano ba talaga ang nakita mo sa lalaking iyan? Hindi ba mas mabuting sumama ka na lang sa akin para kumita ng maraming dolyar? Kung gusto mo ang posisyon bilang tagapangulo ng Huanyu, ibibigay ko iyon sa iyo. Anumang bagay na gusto ko, sa tingin mo ba ay kailangan ko pang galing sa iyo? Bakit mo hinawakan ang taong pagmamay-ari ko?
Jianghai, tatanungin kita, ang pagkawala ni Tangsin, may kinalaman ka ba roon? Magsalita ka. Paano naman mangyayari iyon? Mag-asawa kaya tayo? Siya iyon. Siya ang nagpaalis kay Tangshin. 8 taon na ang nakararaan nang dinala si Tangshin sa kampo. Kagagawan niya rin iyon. Tiyak na may nalaman siya tungkol sa kanyang mga lihim. Kaya naman, Jianghai, alam mo ba? Lamberte Singsin ay 16 na taong gulang pa lamang noon. Bakit mo nagawa ang bagay na ito? Bakit mo? Bakit? 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 Tangro! Tangro! Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang gumawa nito kay Tangshin. Sinabi ko na, hindi ako yon. May ebidensya ba kayo? Tangro, itinurol ko si Tangsin na parang tunay na kapatid, asawa kita. Tapos maniniwala ka sa ibang tao? Sige. Ipakita nyo ang ebidensya kung mayroon man. Kung walang ebidensya, anong balak nyo? Tapusin ako? Para makulong din kayo? Sa impyerno na lang tayo muling magsama bilang mag-asawa. Pagbabayarin kita. Tangro! Tangro! Paparusahan kita. Tangro? Bitawan mo ako. Gusto ko siyang pagbayarin. Tangro? Tangro? Anong sinabi mo sa akin noon? Huwag mong hayaan na ang pagkakamali ng iba ang magparusa sa sarili mo. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako nakipagkasal kay Jianghai, wala sanang nangyaring masama kay Singsin. Ngayong ang kriminal ay nasa harap ko na, wala man lang akong magawa. May gagawin ako. Pinaabutan kita kay Xiao Chen ng malilinis na damit. Yung female assistant mo? Kampi natin siya. Huwag kang mag-alala, hindi niya ipagkakalat ang kinaroroonan natin. Gagamutin ko na ang sugat mo. Masakit ba? Dadalangan ko lang. Nga pala, sa loob ng 2 araw, huwag mong hayaang malaman ni Jianghai kung nasaan tayo. Bukas, isasama kita sa ibang bansa para makita siya. Siya ba yung Joker? Siya ang nagbibigay sa'yo ng trabaho. Tutulungan ba niya tayo? Hindi. Pero mapapaamin ko siya. Sa wakas, nagbalik na si Kay. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Nagdala ka pa ng napakagandang babae rito. Hindi ka ba natatakot na saktan namin siya? Akin siya. Sige, naghihintay si Joker sa atin. Tara na. Joker, matagal din tayong hindi nagkita. Kumusta na, Kay? Aking lumang kaibigan. Lumabas muna kayong dalawa. Sir Joker, narinig ko kay Kay na napakalakas ng impluensya niyo at marami kayong koneksyon sa buong mundo. Mayroon sana akong gustong hinging pabor sa inyo. Hindi naman totoo ang sinasabi niya na ganoon ako kagaling. Sige, magsalita ka. Ano ba ang kailangan mo sa akin ngayon? Alam mo naman, na tumakas lang ako mula sa kampo. Gusto kong mahanap ang pinuno nila para may itanong sa kanya. Ano ang balak mong gawin? Gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko. Kaya kailangan kong makuha ang ilang impormasyon mula sa kanya. Si Chusi, ang babaeng kasama mong tumakas mula sa kampo noon? Alam mo naman, hindi sila tutulong sa iyo. Kaya nga po, kailangan ko ang tulong nyo. Nagbibiro ka ba? May kasunduan kami sa kanila na huwag kaming mag-away. Ngayon, gusto mong ipakuha ko siya para sa iyo?
imbitahin po natin siya. Gusto ko lang po sana na imbitahin niyo siya rito. At kami na ang bahala sa lahat. Sinisiguro ko na hindi nila kayo idadamay sa mangyayari. Matapang ang babaeng ito ah. Siyempre naman po. Kung hindi ay wala ako rito ngayon. Magkano ba ang kailangan nyo? Kahit magkano pa yan. Maganda ang napili mo. Bagay ang babaeng ito. Sa iyo. Pero pasensya na. Hindi ko kailangan ng pera. Kung ganoon, ano po ang gusto nyo? Diretsuhin nyo na ako. Proyekto sa ibang bansa. Impluensya o posisyon. Kaya ko pong ibigay sa inyo. Ano ang gusto ko? Kay. Alam mo na ang sagot. Akin na si Kay ngayon. Binayaran ko siya ng 300 milyong dolyar. Mukhang hindi kita matutulungan dyan. Pumapayag ako. Ano po iyon? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sana ay maging maayos ang ating pagsasama. Kay. Joker, kung ang gusto mo ay tapusin si Kay, hindi ako papayag. Nagbibiro ka lang, binibining tang. Mas mahalaga ang buhay ni Kay kaysa kung wala na siya. Ngayong araw, pasensya na kung dito muna kayo titira. Bukas ay dadalhin ko na ang mga tao rito. Kay, gusto mo bang mag-dinner mamaya? Ano ba talaga ang gusto ni Joker? Sasabihin ko sa iyo kapag tapos na ang lahat. Binibining tang? Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko? Cheers para sa iyo. Maraming salamat po sa paghanga, Ginoong Joker. Pero, hindi po ako umiinom. Ikukuha muna kita ng tubig? Magandang dilag, uminom ka muna para magkakilala naman tayo. Pasensya na po, hindi ako umiinom. Nandito ka na rin naman. Isang shot lang. Pagbigyan mo na ako, shot mo na ito, uubusin ko ang akin. Inumin mo na. Ako na ang iinom para sa kanya. Kay, ang mga kasamahan natin ay matagal nang walang nakakasamang babae, nagdala ka ng magandang babae rito, tapos hindi mo man lang hahayaang mahawakan? Sinabi ko na sa iyo, siya ay sa akin. Sige na, huwag mo na siyang saktan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na po, nagkamali ako. Umalis ka na. Paumanhin po sa inyong lahat, na istorbo ko ang inyong kasiyahan. Kay, nakahanap ka talaga ng kayamanan. Binibining tang, huwag mo nang isipin yon. Ganyan talaga ang ugali ni Kay. Hindi ko hahayaang ang mga maliliit na bagay na ito ang makaapekto sa ating pagtutulungan. Kung ayaw mong uminom, bumalik na tayo sa kwarto. Limitado ang mga kwarto ngayong gabi. Kaya kayong dalawa ay magtiis na muna na magkasama sa isang kwarto. At saka, ang isang napakagandang binibini na mag-isang magpapahinga sa lugar na ito. Paniguradong mag-aalala ka, hindi ba? Kakainin ba kita? Bakit ka nahihiya? Gusto mo pang bantayan ako sa labas? Hindi. Hindi pa ako nakakatulog kasama ang isang babae. Bakit? Hindi ba ako mukhang babae nung gabing iyon? Hindi sa ganoon. Alas 11 na. Mukhang napuyat kayong dalawa kagabi ah.
Tumahimik ka. Seryoso ba? Ganyan ka na baka walang silbi? Huwag ka nang magsalita. Nasaan ang tao? Hoy, Joker, pinapunta mo ako rito ng ganito kaaga. Ano ba talaga ang kailangan mo? May bago pa akong grupo na kailangan kong asikasuhin. Mayroon akong kaibigan na may gustong itanong sa'yo. Kaya pinapunta kita rito dahil sa pakiusap niya. Mag-usap na kayo. Oo nga pala, magkakilala na kayong dalawa dati pa. Ikaw? Hindi ba ikaw ang tumakas mula sa kampo noong 8 taon na ang nakakalipas? Numero 48? Nakamit ko ang tagumpay ko ngayon dahil sa pagsasanay na ibinigay mo sa akin. Ikaw, dahil nakatakas ka na, bakit mo pa ako hinahanap? Tatanungin kita. Noong una, sino ang nagbenta kay Tangsin sa iyong mga kamay? Joker, nag-usap na tayo nung una na huwag tayong makialam sa buhay ng isa't isa. Ngayon ganito ang ginagawa nila sa akin. Ano ba talagang balak mo? Pasensya na, pero hindi ko kayang talunin si Kay. Wala ring silbi kahit tumingin ka sa kanya. Kaya ni Kay na ubusin kayong lahat dito ng mag-isa. Sumagot ka lang ng maayos sa mga itatanong ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako kailanman nakinig sa utos ng babae. Ayos lang kung ayaw mong magsalita. Ako ang bagong chairman ng Universal Group, kaya ko ring malaman ang kahit anong gusto ko. Pero hindi ko gusto ang mga taong hindi sumusunod. Paano kung tapusin na lang natin siya ngayon? Ano? Tinataboy mo ba ako? Hindi ito basta pananakot lang. Kahit paparusahan kita ng husto, walang sinuman ang makakagalaw sa akin. Sa harap ng tunay na kapangyarihan at katayuan, isa ka lang hamak na basura. Magsasalita na ako. Kayong mga taga Huanyu, niloloko niyo ba ako? Noon, ang chairman mismo ng Huanyu ang nagbenta sa kanya. Tapos ngayon tatanungin niyo ako? Nagloloko ba kayo? Si Jiang ba? Noong nag-usap kayo noon, may iniwan ba siyang kahit anong gamit o anumang ebidensya? Huwag kang magtatangkang magsinungaling. Alam ko na. Pumirma kayo ng kontrata. Ibigay mo sa akin ang pass? Ako na mismo ang kukuha. Nasa loob ng opisina ko ang vault na kinalalagyan niyon. 584 ang password. Boss, hindi po namin mahanap. Isang babae lang siya na may kasamang lalaking sugatan. Saan kaya sila pupunta? Basta na lang ba silang nawala? Chairman Jiang, sa tingin ko ang pinakamahalaga sa ngayon ay kailangan nating siguruhin ang kapangyarihan sa Huanyu. Ang alam ng lahat ay wala ka na at ang tingin nila ay si Tangru ang chairman. Tama, dapat unahan na natin sila. Para tayo naman ang gumanti sa huli. Sige. Magkakaroon tayo ng press conference bukas. Tawagan niyo ang mga reporter. Sumakay na kayo sa kotseng ito? May mag-aabang sa inyo roon. Sige, salamat. Sir Joker, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, pumunta lang po kayo sa Huanyu at hanapin ako. Basta hindi ito labag sa batas. Tutulungan ko kayo. Huwag na. Nabayaran na ang kapalit. Hindi ba? Sige na, umalis na kayo. Tandaan mo ang naging kasunduan natin. Tara na, sakay na. Anong kapalit ang sinasabi niya? Wala yun. Siya. Gusto lang niyang kunin ang lahat ng ari-arian ko. Mas malaki pa ba sa ibinibigay ko? Asawa ko? Talaga bang tingin mo sa akin ay lalaking umaasa lang sa pera mo? Marami akong pera. Mukhang hindi ka naman pala kapos sa pera. Kailangan ko rin, syempre. Mrs., magkano mo ba gustong bayaran ng serbisyo ko?
Hindi nga ba talaga wala na si Chairman Jiang? Totoo ba iyan o biro lang? Anong nangyayari? Saan mo nalaman yan? Una sa lahat, welcome po sa lahat ng mga reporters na nandito. Ako po si Jiang Hai. Chairman Jiang, kumalat ang balita kamakailan na nahulog kayo sa bangin at pumanaw na ano po ba ang totoong nangyari? Hindi po ako nawala. Nagkaroon lang po ng aksidente at nahulog ako sa bangin. Noong oras na iyon ay tinulungan ako ng mabuting tao at nagpagaling muna ako ng ilang sandali, pero nung mga panahon na iyon ay hindi ako makatayo sa kama kaya wala akong naging kontak sa labas. Sa pagbabalik niyo pong ito, plano niyo po bang bawiin ang posisyon bilang chairman noong wala po kayo? Iba na ang nagpapatakbo sa Huanyu. Mag-asawa kami ni Tangro, kaya hindi masasabing iba ang nagpapatakbo nito. Tinulungan niya lang ako sa pamamahala ng ilang araw, pero ang posisyon bilang chairman ng Huanyu ay para pa rin sa akin, para kay Jiang Hai. Tangro, hanggat wala kang sapat na ebidensya, ay wala kang magagawa sa akin. Dahil ikaw ay isang babae lang, imposibleng makalapit ka man lang sa mga tao sa training camp. Sa akin lang ang Huanyu. Sandali lang. Teka muna. Hinding-hindi mapupunta ang Huanyu sa kamay ng isang kriminal na gaya mo. Hindi mapupunta ang Huanyu sa kamay ng isang kriminal na tulad mo. Bibi, Tang, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Tangru, alam kong noon mo pa gustong makuha ang posisyon bilang chairman ng Huanyu, pero hindi mo pwedeng basta na lang ako bintangan ng walang ebidensya, di ba? Ang mga ito ay ang mga impormasyon ng mga kabataang babae na kinuha ni Jiang Hai sa ngalan ng Universal Group. Napakalinaw ng pagkakaayos nito. Malinaw ang lahat. Puro sila mga kabataang babae na may edad 18 hanggang 25. Ha, ito ba ay totoo? Hoy, tingnan nyo ito, tingnan nyo. Paano siya nagkaroon ng mga bagay na iyon? Nag-abroad ba siya ng mga panahong ito? Imposible. Hindi niya pwedeng mahanap ang training camp. Hindi siya haharapin ng mga taong iyon. Ang detalye ng mga dokumentong ito ay higit pa sa isang pangkaraniwang interview profile. Maging ang kondisyon ng kanilang kalusugan ay nakatala at may nakalagay pang mga tala tungkol sa kanilang kakayahang magkaanak. At karamihan sa kanila ay mga ulila o galing sa single-parent families. Nag-aalala lang naman ako kung ang kalusugan ng mga empleyado o ang kanilang pamilya ay makakaapekto sa kanilang trabaho, anong problema doon? Jiang Hai, alam mo ba kung saan galing ang mga dokumentong ito? Nakuha ito mula sa bumili ng Tangshin na ibinenta mo. Kinolekta ni Jiang Hai ang mga impormasyong ito para sa kanyang iligal na gawain sa ibang bansa. Kapag napili na ng mga buyer, ang profile ng mga babaeng ito, gagamitin niya ang dahilan na ililipat sila sa isang branch office sa labas ng bansa para lokohin sila at ibenta sa ibang bansa. Chairman Jiang, maaari po ba kayong magbigay ng pahayag? Magpaliwanag po kayo, Chairman Jiang. Huwag kang magsinungaling. Gusto lang niya akong mapatalsik sa pwesto? Talagang gusto lang niyang makuha ang posisyon bilang chairman ng Huanyu? Ang lalaking ito ay kalaguyo niya? Nagsasabwatan silang dalawa para sirain ang dangal ko. Matagal na akong niloloko ni Tangru. Masyado kang mapilit. Ayaw mong tumigil hanggang sa mahuli ka. Parang hindi naman ito peke? Ito ang orihinal na dokumento at malinaw na nakasulat dito ang mga krimen ni Jiang Hai. At ang una niyang biktima ay ang kapatid ko na si Tangsin. Simula pa lang ito ng lahat. Sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung gaano karaming buhay ang winasak niya. Hindi maari. Hindi ito totoo. Hindi mo siya pwedeng makita. Hindi maaari. Dahil ang kapatid ko ay si Tangshin. 8 taon na ang nakararaan. Si Tangshin ay dinala sa isang masamang lugar. Sabay kaming lumaki. Sabay kaming nagsanay. At sabay kaming tumakas sa impyernong iyon. Pagkalipas ng 8 taon, muling nakita ni Tangshin si Jiang Hai at walang awa siyang tinapos ni Jiang Hai.
Ang sinasabi nilang aksidente ay palabas lang matapos niyang tapusin ang kapatid ko. Nagpanggap siyang wala na siya para hindi siya paghinalaan. Sinungaling. Kayong dalawang mapanlinlang? Paano ko magagawang saktan ang mismong kapatid ng asawa ko? Totoo man o hindi, sa mga pulis mo na lang iyan ipaliwanag. Tagapangulong Tang, Naibigay ko na ang lahat ng mga dokumento sa istasyon ng pulis. Kailangang may managot sa amin, lalo na para sa kapatid ko. huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng patas ang aking tungkulin. Dalhin na siya. Ilayo siya. Hindi. Bitawan niyo ako. Bitiwan mo ako, Xiaoro. Xiaoro, mag-asawa tayo at may pinagsamahan din tayo. Tulungan mo ako pakiusap. Jiang Hai, pinakasalan kita dahil lang sa huling habilin ng aking ama. Hindi mahalaga kung wala kang narating, dahil kaya kitang tulungan para makuha ang tronong Huanyu. Pero naging suwail ka, mula nang sandaling kunin mo ang kapatid ko, ito na lang ang magiging kahahantungan mo. Tangro, kung balak mo akong pabagsakin, dapat kang managot kasama ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang unang kumuha kay Singsin at kumuha na rin kami ng pinakamagaling na abogado para asikasuhin ang divorce. Kaya hindi mo na siya maisasama sa pagbagsak mo. Hindi. Pagbabayarin ka ng langit, Tangru. Hindi kita mapapatawad. Walang hiya kang babae. May dalawa pang dagang nagtatago rito. Zhou Fangkai, Kiao Yunkan, huwag na kayong magtago, lumabas na kayo. Kasangkot kayo sa mga ilegal na transaksyon. Kasalukuyan na kaming kumakalap ng ebidensya, kaya sumama na muna kayo sa amin. Hindi. Isa lang itong maling akala. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Wala akong kinalaman diyan. Siya ang nag-utos ng lahat. Bitawan niyo ako. Tapos na ang lahat ng gulo rito. Tara na, bumalik na tayo. Bumalik ka muna sa kumpanya at tanggalin ang mga masasamang empleyado roon. Ang listahan ay nasa ibabaw ng lamesa ko. Kailangan ko pang pumunta ng bilangguan para hanapin si Jiang Hai. May ilan pang bagay na dapat kong linawin. Opo, ma'am. Hello? Ano? Habang nasa biyahe si Jiang Hai, nakatakas siya. Naku po! Tangru? Hindi mo akalaing may alas ako. Walang hiya ka? Matagal ka na palang nakikipagkita sa lalaking iyon, hindi ba? Kaya nakipagtulungan ka sa kaniya para pabagsakin ako. Walang lihim na. Hindi nabubunyag. Jiang Hai, naging mabuti ako sa'yo. Bakit mo kailangang saktan si Singsin? Dahil may nakita siyang hindi dapat. Sinong nagsabing pumunta ka rito? Paano kung malaman ito ni Tangru? Gusto ng buyer ang mga kinuha kahapon. Iyong mga 18 taong gulang, kailangan na nila ngayon. Bakit apurado? Oo, handa silang dagdagan ng bayad. Dapat maihatid na ang mga tao ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang pangalan ni Huanyu para papuntahin ang mga empleyado sa branch natin sa ibang bansa. Pagdating ng oras, maghintay ka sa akin sa pantalan. Sino iyan? Paano niya nalaman? Lagot na. Paano kung magsumbong ang batang iyon kay Tangru? Ngayong nalaman mo na? Huwag mo akong sisihin. Isampa na siya sa sasakyan.
Tangru, ang pagkawala ng kapatid mo ay dahil sa kasalanan mo. Hay, kung hindi ka nagpakasal sa akin, ang kapatid mo ay nandito pa sana. Ha 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 ha. Ikaw ang naging sanhi nito, kaya naman, oras na para magbayad ka. Tangru! Huminto ka. Kung ayaw mong mawala siya. Huwag. Chupay. Huwag. Chupay. 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 O, hindi ba gusto mo siyang iligtas? Ganito, kailangan mo lang maglakad papunta rito at palalayain ko siya. Janghai. Nagsusumamo ako. Pakawalan mo siya. Huwag. Huwag mo na akong intindihin. Chupay. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Pabayaan mo na ako, umalis ka na. Parang awa mo na. Palayain mo siya. Sige, papakawalan ko na siya ngayon din. At sabay ko kayong parurusahan ng matindi. Ganoon, magsama-sama tayo sa pagbabayad. Tigil. Chupay. Chupay. Bakit mo ba ako iniligtas? Mahalaga ang buhay ko, pero hindi ba mahalaga ang buhay mo? Ako. Kumapit ka lang. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyong huwag mawala. Chupay. 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 Gising ka na? Ang iyong katawan. Nasaan si Chupay? President Tang. Wala na si Chupay. Nasaan ang mga labi niya? May kumuha na sa mga labi niya. Sino ang kumuha sa kaniya? Kay, ang aking dakilang bayani. Alam mo ba nitong nakaraang 2 taon kung gaano kalaking pera ang kinita mo para sa akin? Totoo namang, gustong-gusto kita. Sige. Noong simula, nagpanggap kang wala na para makatakas at hinayaan mo akong isama ka. Nagsisisi ka ba? Kinuha mo ang 3 taon sa buhay ko. Hindi ko masisigurado. Kung mabubuhay pa ako araw-araw, kaya hindi ko siya dapat perwisyuhin. Sige. Huling mission. Protektahan mo ang isang tao sa loob ng 1 taon. Tang. Binibining Tang. Bakit hindi natin ito pag-usapan ng maayos? Ano bang ginagawa mo? Ginoong Joker. Ikaw ay sikat na pinuno ng isang grupong mersenaryo. Kung hindi mo gusto, paano ka makikipagkita sa akin? Tatanungin kita. 2 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang nag-alis kay Chupay, hindi ba? Tapos ano ngayon? Magkano ang bayad sa kaniya? Babayaran ko ang kontrata. Pakibalik po siya sa akin. Alam mo naman, na hindi ako tumatanggap ng trabahong bodyguard. Pero napakataas ng inaalok nilang presyo, eksaktong $12 milyong. Isa itong napaka-importanting bisita. Kaya pinapunta ko na siya rito. Kung gusto mong tumanggi, sabihin mo iyon ang tapat sa kanya. Tangru.
Tangro, Chupei, ang tagal na nating hindi nagkita. Sige na. Magpatuloy lang kayo sa pag-uusap. Aalis na tayo. Tangro. Wala kang interes, di ba? Kukuha na lang ako ng iba. Hindi sa ganon ano. Chupei, talagang wala kang utang na loob. $100 milyong sa isang buwan, kahit sino rito o sa ibang bansa ay kaya kong kunin. Gusto lang ni Joker na kumita ng pera gamit ka, di ba? Wala ba akong pera? Bakit hindi mo sinabi sa akin? O tingin mo ba ay hindi ko kayang bayaran ang para sa kalayaan mo? Hindi po ganoon. Ang gusto ni Joker ay ako? Gusto niya akong patuloy na magtrabaho para sa kanya? Sa loob ng 3 taon. Hindi ko masisigurado kung magiging maayos pa ba ako pagkatapos ng 3 taon. Kaya naman, Tumigil ka sa daldal. Tatanungin kita. 1 taon na misyon, tatanggapin mo ba o hindi? siyempre, isang karangalan po ito. Dahil ako na ang amo mo ngayon, ano dapat ang itatawag mo sa akin? Amo ko po? Ganyan dapat. Tangro, natakot lang ako noong una na kung sakaling hindi na ako bumalik. Di ba't parang pinaghintay lang kita sa wala? Sino ang nagsabi na hihintayin kita? Hindi ka maghihintay? Hindi, malinaw na sinabi mo ito noon. Anong sinabi ko? Sinabi ko ba na papayag akong habang buhay? Kang mananatili sa tabi ko? Tangro, hinding-hindi na kita hahayaang lumayo pa sa akin.